no. Parang Hi, Chard! Hi, Wen! Hello. napaka-demure ng pagkaka-good evening ni Fritz. Nice! I love it. Good evening, guys. Nagpapa-cute. Handa na ba Good evening tayo? sa lahat. Handa na ba Kamay sa kayo? dibdib. I mean, Good evening, guys. Kamusta naman? End na ng February. Sana naging masaya naman ang buwan ng mga puso nyo. Ay, very. nice! Oh, Oo, kasi yung kakilala ko, Wow. sobrang saya. Patuloy na namamayagpag. Yung alin. Di ba? Maaga pa. Wag Maaga pa. Hindi, namamayagpag yung book community kasi ang daming malakas yung suporta sa isa't isa. Yeah, tama ka dyan. Walang nagbabago, lalong lumalakas. Ang mas pinalakas, mas pinatibay. Charot. Ay, ano yan? Their brand. Ay, so, sino ba? Oh, we have Ate D. First talaga, nag-type talaga si Ate D na first. Eman, Sai, Lay, si Paula, si Hello, Pam. Hi, guys. guys. Thank you for joining us tonight. Excited na kayo ma-meet yung special guest natin, Nax. Yes. Very much. Actually, So, this hindi is pala ito our... live interview. Oo. Ano yan? Live auction. Wow! Lalo kakabahan si ano nito. Si guest. So once again, we welcome everyone for joining us tonight sa ating Books and Chicas. One for the Books live interview together with Book Chicas PH and... Saan ako tumitingin? Book Chicas PH and Books from Us. So thank you for joining us again tonight, guys. And we're very much excited sa guest natin. Kasi it's his first time to join a live interview. And dahil kay Chard, si Chard yung ginawa. We're so honored to have him tonight. And ano na talaga, actually may face reveal naman talaga si guest. But ngayon makikita na natin siya live talking and chatting with us and joining us for tonight's fun interview. Fun ba? Handa Ay, ka na joke ba? bago natin i-introduce si guest, introduce muna natin sarili natin. Oo nga, nalimutan na naman natin. Hi, As I am always, Richard. I'm Fritz. And I'm Wend. And And- we're the Power Rangers. Charot. Kala ko Powerpuff Girls kasi medyo pula. Sige. Introduce na natin si guest kasi Yes, very special go. yung guest natin kasi funny na siya, reader pa siya, tapos in demand pa. 'Di ba sabi natin na i-auction na? Oh, in demand. Kasi yung guest natin ay ang low-key admin ng Facebook page na nakita sa book sale pero hindi binili. Munti ko nang sabihin pinili. Charot. Uy! yung page na gawa noong 2019 and mainly for two reasons. First is to host giveaways and second is to share books discovered at book sale but not bought. And over time, the page has evolved and is now being used to promote reading and championing Filipino books through Akdang Pinoy. Also, it doesn't lose its essence of giving books to Filipinos through giveaways. Now, sino ba to si admin? Ang admin ay si Neil Franz. Isa siyang electronics engineer by profession and it currently works at, di ko sasabihin saan, pero isang utilities company in Quezon City. Outside of work, he is an avid reader who enjoys diving into realistic fiction, sci-fi, and mystery thriller stories. So among his favorite authors are, of course, si Neil Schusterman, kapangalan niya pa, si A.S. King, si Edgar Samar, si Patrick Ness, and si Sarah Zar. And outside of the book community as well, he is a big fan of K-pop and P-pop. And alam naman natin na yung favorite groups niya ay ang Weekly at saka Beanie. So everybody, please help me welcome ang one of the two Ninong in the book community, Ninong Neil Franz. Yan. Yay! Hi, Neil. Hello. Face Good reveal. evening, everyone. Medyo nakabahan talaga ako, promise. Nako. Huwag Yeah, kang kabahan. Dami mong supporters. Correct. Tsaka,
Full force Tsaka- sila ngayon daw, sabi ni Emma, no, di ba? Oo, nabasa ko nga sa comment. Nako, Eman. Ay, dito Siya pala palang admin, oo. reveal. Yun lang. Sige, bidding will start at... Ay, charo. So guys, before we start the question and answer portion, may tanong kami for Neil. But of course, you're also free to post your questions sa comment section, and then we'll read it for Neil to answer. So, let's enjoy this 1 hour of fun chikahan together with our special guest for tonight. So go, Chard. Ayan. Ninong Neil, are you ready? Wow, game show yan. Medyo. Yung unang kong tanong lang naman, bakit ang dami pong pinapa-add sa Goodreads? Hindi, joke lang. I'm not complaining. I love it. I actually love it. Sorry. Ito. Hindi, we love having more books in Goodreads kasi mas madaling makita at ma-rate sa mga tao. But ito talaga yung first question natin. So, I think a lot of people know na yung page mo nakita sa book sale pero hindi binili. But what is the story behind the page's name, and how did the times of not buying books from different stores help shape the reader you are today? Oh, di ba? Miss Universe. Grabe, ang hirap ah. Hindi, okay. So, yung sa name ng page ko, so, fan talaga ako ng book sale simula ng 2013. So, bilang hindi naman ako mayaman, so, naghanap talaga ako ng mga libro sa namura, syempre, mga second hand. So, yung book sale kasi yung right na store for that. So, nung 2019, sabi ko, parang gustong gumawa ng page regarding dun sa mga nakikita ko na libro sa book sale na hindi ko binili or hindi ko mabili kasi yun, kulang ng budget or something. Pero parang gustong sabihin sa makakita na may ganitong libro sa book sale na to, baka gusto nyo, puntahan nyo, bilhin nyo, parang ganun. So, yung sa second, ayun, so yun yung pinaka talaga nun. Hindi lang talaga naging nung bandang una kasi nga nagka-pandemic. So, hindi ako nakakabisita sa book sale ng ilang taon din or ilang buwan. Then, habang na pandemic siya, so nag-evolve siya na parang nag-giveaway page ko. So, sabi ko dito na lang mag-giveaway ng mga pinapag-giveaway ko sa personal account ko. Kasi parang mas madaling mag-raffle or mag-draw ng winners pag page yung gamit mo. Kasi sa personal, sinusulat ko pa isa-isa minsan yung mga sumali. So, sa page, hindi na. Then, dun sa second question, medyo paano ba? Shape, more on, hindi ko pala dapat, parang may mga libro na kahit familiar sa akin, parang hindi ko naman dapat bilhin lahat. Kasi, dahil una, hindi nga tayo mayaman. Kaya bilhin kung ano man yung magustuhan. So, yun. Hindi ko binibili lahat. Charot lang. Oo naman. Alam mo, parang si Neil yung nagre-represent sa majority ng bookworms pagdating sa pagbili ng book sale. Parang almost ng mga bookworms talaga, dumaan talaga tayo sa era natin na nasa book sale tayo tumatambay. I for one kasi, Yes. hanggang ngayon, walang book sale kami dito sa Bataan. So way back 2013, nung nagsimula, katulad nung kay Neil, talagang lumuluwas ako ng Pampanga para lang mag-book sale. Kasi doon may murang books. Diba? So, magbabasa ako, magta-travel ako 2 hours and I do not mind basta makakuha ko ng books. So, feeling ko, yung ibang bookworms sa atin, ganun din. Kasi, diba, lahat naman tayo usually nagsimula maging bookworms. Estudyante pa lang. Siyempre, diba, pag estudyante, magkano lang yung matitipid natin sa baon natin? Kasi ako nun, kailangan kong mamili dati, diba? For sure kayo din. Kung saan nyo gagastusin yung allowance nyo, diba? Ngayon na lang tayo medyo Nakaka-LL. Ngayon nagkakaroon ng Nakakaluwag-luwag. kumbaga nagkakaroon ng extra sa mga, sabi nga nila, Yes. hindi pa natin Oo. mapag-graduate yung natin. Hindi
pa natin mapag-graduate sa healing ang ating mga inner child, di ba? Correct. Di ba? Kaya lagi tayong books. Kaya, Nakakatuwa nga. di ba? Sige. Kaya Yeah. gets na gets talaga natin si Neil. Salamat. Yung ano nga may times na 'di ba may post ka na yun nakita sa book sale tapos may mga books. Were there times na nagpapasabay yung ibang ibang tawag nito? Members ba tawag sa page? Followers? Meron. Pero Tawa siya. kaso yun nga, though more on sa friends ko lang siya ino-offer. Kasi, ayun nga. So special, Pero, yes. ayun, sinasabi ko lang na, sorry, hindi ako nagpapasabay ganyan. Pero kung gusto, So baka may biglang mag-mine sa oo, may mga ganun, pero, sa page mo. Pero madami natin nagpapasabay ngayon sa book sale, di ba? oo, Talagang yung tiyaga din nila. Kasi ang dami mo din kasi talagang find sa book sale, tapos sobrang mura, tapos sobrang ayos pa niya. Hindi lang siya basta-basta. Minsan nga, Displayable pa. kakaingit nga yung mga post ni Neil kasi wala, yung na-excite ka, baka nandito din sa book sale namin yung book na pinakita mo sa page. yun. Kaso wala, yung ganun. Pero nakaka-excite kasi, magagandang copies, di ba? Sadly, yung book sale dito sa CDO, nag-close na yung 2 branch. So sad. I cry. Sige, mamaya natin balikan. So yun, nasa bigla. Kasi naisip ko, Okay. di ba nagko-close na yung mga unti-unti yung ibang book sale? Pero mamaya na tayo maging malungkot. Oo. Question number 2, kamay sa dibdib. Okay. Siyempre, pag may mga ini-interview tayong readers or may mga kinakausap din tayo ng bookworms, ang lagi natin tinatanong, sino bang favorite author mo or authors? And ano ba yung mga favorite mong works nila or anong mga favorite mong books? And syempre, para makilala ka din naman ng mga readers na nanonood sa atin ngayon, share din natin sa kanila ano ba yung mga genre or yung mga stories na gusto mong basahin. Okay. So, sa favorite authors, talagang si Neil Chesterman yung main na pinaka gusto ko, pinaka paborito. Nag-start yan sa dun sa Unwind na libro, Unwind Dystology. So, ganda-ganda kasi ako sa world building, tapos dystopian pa yung yung genre niya. So, +1. Then ang galing niya mag-describe or ng mga characters niya. Distinct talaga siya. Kahit minor characters, parang mag-empathize ka rin sa kanila pag may nangyari masama sa kanila or nasa danger sila. Then, sa local, si Sir Egay Samar, siguro dahil na rin sa Janus Silang. Favorite ko talaga, ayun. Favorite ko talaga yung yung promodizer natin. Janus. Handang-handa si Chard. Kasi gandang-ganda rin ako sa mundo na ginawa ni Sir Egay. Then, characters din talagang parang gusto mo lagi silang safe. Pag mga ganyan, kasi nag-care ka talaga sa characters dun sa mga libro niya. Then, another author, favorite ko din is si A.S. King. So, more on magical realism yung libro ni A.S. King. Nakabasa lang ako ng isa nung una, tapos sabi ko parang gusto ko basahin yung iba pa niyang libro. Though may influence din to nung mga nabasa kong reviews sa Goodreads kasi nagagandahan sila. Sabi ko, parang gusto ko rin ngang basahin tong mga libro ni A.S. King, which is sa ngayon, parang mga 2 or 3 na lang yung hindi ko nababasa sa kanya. Pero yung mga una niyang novels, nabasa ko na. Tapos nakaabang ako every may lalabas siyang libro. To the point na bumibili ako nung personalized copy ng libro niya sa dun sa bookstore niya, Aaron Books, sa US. Di ba? Yes. Kung naka-follow kayo sa page ni Neil, ang dami niyang edition for, I forgot which book yun ni A.S. King. Lang. Halos lahat. Oo, lahat. 2, either hardcover siya o paper pa.
Then yun nga ang ano ko kay A.S. King, nung time na sa Fan na Twitter, oo, sinabi ko sa kanya na ano, na ito na yung libro ko na ano niya siya yung author. Then may time na sabi ko kulang ko na lang is yung hardcover ng Please Ignore Vera Diets. Tapos sabi niya papadala daw niya ako. Then yun, pinadala niya ako. Kasi wala akong makita na dito sa Pilipinas. Then yun, talagang ano na pinadala niya talaga. Yan. Uy, ang galing. Then sa genre naman, Parang ano, okay. Sa may genre naman, yes, sige, go. dystopian talaga nung around 2013, 14, 15, puro ganyan binabasa ko, puro YA, dystopian. Nag-enjoy ako sa ganung ano, yung parang lagi may problema sa sistema. Di ba? O kaya post-apocalyptic, yung tipong ano na, siraan ang mundo tapos yan, to survive ang mga tao. Then, yun, yung realistic fiction, kahit alam mo namang nangyayari na sa buhay, pero parang gusto ko pa rin siyang nababasa, lalo na pag young adult, yung ano, yung ano niya, age category. Then, yung sa mystery thriller crime, dahil yan kay Harlan Coben. Then, na ano din Wow, oo nga, ang ganda ng collection mo. Oo, medyo, alam ko may kulang pa ako noon pero medyo madami na siya. Tapos di ko pa rin nababasa. Ano din, dati din kasi may kabady read ako lagi kay sa mga ganitong novel, yung mga mystery thriller. So talagang din talaga ako diyan na deep dive sa mga crime fiction. Then yung magical realism dahil nga kay A.S. King. Yes. So ano lang natin, dystopian fiction, armies and sci-fi, realistic fiction, mystery thriller, crime, then magical realism. Yun yung mga madalas ko na binabasa. Yes. Kahit local din. Ay, kahit local, ganun din. Oh. Dystopian talaga ang bed niya. Ako curious lang ako. Kaya ba mas gusto mong tawagin kang Neil kasi idol mo si Neil? Hindi naman kasi din ako nasanay siguro. Favorite ko din naman yung name ko, no? Okay. Kaya alam nyo guys, parang grabe yung chat. Yung comment parang section. Parang nagigil yung chat sa comment section. So maybe we should check on this first. Kasi grabe. Tuloy-tuloy nga. Saya ng mga nasa comment section. Teka, hindi ko na siya Siguro din yung questions namin sa'yo 5, tapos yung questions sa comment section, 38. Paano naisip yung 38? Uy, hi! Kat is here. Book Sale King daw. So, sabi ni Chandra na ninong ng lahat. Candidate from Bulacan. Diba? May tanong na from Sai. What was your most memorable author interaction in social media and in person? Grabe. Okay. Yeah. Yung sa social media, yung A.S. King talaga. Kasi tuwing minimension ko siya, sumasagot siya. Nagre-reply siya sa akin. Then yun nga, yung regarding dun sa binigyan niya ako ng libro. Sabi ko ba, seryoso ba to? ABM ko daw siya sa Twitter. Nung Twitter pa. Kasi yun, sabi ko, ito yung address ko. Totoo ba to? Parang ganyan. Then, oo daw, hanapin lang daw niya yung kopya niya na nasa attic ng bahay niya. Yun yung sabi siya sa akin. Grabe. Oo, tapos yun, after mga 2 months siya lang nag-antay. Dumating naman. Then, ayun, ang ganda-ganda lang kasi may personal, personal message. Sa personal, hindi sa online, offline. Siguro yung una yung kay Veronica Rossi. Kasi siya din yung favorite ko nung bata-bata pa ako, noong 2014. Talagang yun yung una kong pinuntahan na book signing international. Dahil parang nasa street team din kasi ako ng Under the Never Sky PH. Kaya excited din akong makita siya. Sa local, syempre madami sila Sir Egay na akala ko dati hindi ko siya makikita ng ganyan. Makikita ko pala. Then kay
Sir Ricky Lee. Dahil may time na yung sa PRPB event ito, yung may book discussion sa bahay niya or library niya yata. Ayun, so nakita ko si Sir Ricky Lee. Then, too many to mention dahil marami na akong nakitang local author. Sana Na- all. Yeah. Na, Oo, ang dami na. sa kanila eh. Kanina may mga authors din ba kanina sa launching? Kakagaling lang ni Neil din sa Philippine Book Fest na launch kanina, 'di ba? Oh, together with ito yung mga fans niya dito sa comment section nang iingay. May shoutout pala kay Anvil Publishing. Ayun. Oh, 'di ba may Wow. joining us tonight is also dito si Anvil Publishing, sila Kat, si Jen, hi. O, diba? Ang daming tanong, gosh, hindi ko na siya ma-keep up. Ito, yung nasilip ko lang ngayon na tanong kasi parang nagmamatch sila. So, yung isang tanong kasi ni Bea at ni Veron, yung isa tinatanong, ano daw bang strategy para makahanap ng magandang book sa book sale? Yung isa naman, paano daw ba magtago ng book sa book sale? Ilagay mo doon sa mga hindi pa nila nabubuksan na kahon. Yun yung talent natin yan. Wala akong strategy. Basta ang strategy ko lang is talagang sinisipat ko lahat nung shelf sa book sale. Then, pag may nakita kong parang familiar yung publisher, check ko. Tapos pag parang familiar yung cover, check ko din. Pag nakita ko yung author, ganyan. Check ko talaga isa-isa. Para lang makita ko yung gusto ko na makita. Then, ang tawag dito, ano yung isa? Yung paano tinatago. Hindi na dapat tinatago, binibili na dapat yun. Oy, ang ganda. The best advice. Gusto mo yung libro. Kasi hindi ka rin naman makakatulog ng mahimbing kung hindi mo bibilin yung libro. Charot. Di ba? Huwag mo na itago. Makikita ko yun pag tinago mo. May ibang, alam mo, pag tinago mo doon, may iba ding makakakuha. Siyempre, kung alam ng mga bookworms kung paano magtago, alam din nila kung paano makakita. Tayo nga, di ba, ang una nating tinitingnan sa book sale, yung pinakailalim at pinakalikod. Yes. Oh, veteran. Tama. Relate na relate. Related to the question pala, may tanong si Jen. Sana na-capture ko na mabuti kasi hindi ko na mahanap yung question. Haba na. May ano ka ba daw? May book na nakita sa book sale na hindi mo binili na parang you regret not buying the book. Okay. Yung libro ni Patrick Ness dati. Oh. So, may kopya naman ako ngayon. Pero nung una, sabi ko na parang ayaw mo na bilhin. Kasi ewan ko, parang hindi ko alam din kung hindi ko nga binili. Pero hindi ko siya talaga binili. Then, nung naghahanap ako ng ganung libro niya, wala na akong makita. For the longest. Yung Monsters of Men ba yun? Yung yun ba yung series na yun? May iba pa ba? Crane Wipe yata yun, yung hindi ko binili. Crane Wipe. Pero meron naman ako ngayon dahil nakakita na rin ako. Ewan ko lang kung sa book sale din, pero hindi ko na matandaan. Pero nung di mo siya binili, nakatulog ka naman ng ayos. Oo, kasi parang nung time na yun, parang okay lang. Tapos biglang nung pinost ko yung mga nakita ko sa book sale, sa page ko, may nag-ano sa akin. Ba't daw di ko binili? Sabi ko, sorry naman. Ayun, yun lang. Yun nga yung page title eh. Sige. So, let's see. May ibang tanong pa ba? Ano ang secret mo para sabi ni Bea, ano ang secret mo para makahanap ng magandang libro or title sa book sale? Oh, my secret. Trade secret. Matalas na paningin. Wow, grabe. Hindi sa 2020. Ano? Nakaka-backpain kasi maghanap ng libro sa book sale kaya. Kasi, di ba? Punta ka sa... ang kalaban mo din talaga sa book sale ay yung oras mo. Kasi gusto yun mo isa-isahin, di ba? So, tumatagal lang sa book sale. So, talas ng mata talaga. 1 hour. Kakatingin. Minsan, unang tingin ko parang wala akong nakitang familiar sa akin. Tapos pag binalik ako, meron pala. Kasi sa unang tingin, medyo magulo yung mga titles di ba? Oo, yung parang
binibilis ang hiting ko, alam ko yung mga titles na to, tapos ganyan. Tapos pagbalik ko, meron palang ganitong libro dito. Tapos yun, nakikita ko siya, then pag gusto ko, bibili. Yes. O, di ba, na-quote ka pa talaga ni Kat. Hindi na dapat tinatago, binibili na agad dapat yun. Noted. Ang daming ano dito. Saka parang may Ano yan? pinapahiwatig sila sa comment section. Una, kino-quote nila yung sinabi mo na dapat hindi na tinatago. Tapos kanina, pinipilit ka nilang i-reveal yung kabady read mo. Uy, sino Oh, yan? uy, may ano. Kabady read, Agad na mali siya. ang current na kabady read ko ay si Sai. Ah, Mga ninong. ang ano. Shout out Ang kay Sai. saya. May ano dito from CDO or our Buchikas family. They're watching us right now. Si Tere, si Rose. Sino pa ba yun? MJ just landed daw. So she's also watching. Grabe Mami MJ. Oo nga, Grabe. nakalanda Si lang. CJ or Grabe si support. CJ watching from the bus. Oh, Wow. and- okay. Correct behavior. Okay. Sige. So, let's proceed to our third question for Neil kasi your page has evolved from doing giveaways, ganon, and now your reading taste evolved from your page inception to the present day with the rise of Aklang Pinoy. So, ano yung naging difference from the start until the present with regards to your reading taste? Parang, May changes ba? May major change ba? hindi ko sure kung major siya, siguro, pero parang masasabi na rin dahil yun nga, nagtatry ako ng ibang genre. Though kahit binabalik-balikan ko pa rin yung mga favorite kong genre. Nagtatry ako, then pag may nakikita akong mga tawag dito, mga kino-comment ng followers ng page na nagandahan daw sila sa ganitong libro na eto gusto daw nila. Parang gusto ko ring i-try. May mga na-try na ako pero konti pa lang. Kasi nga ang dami kong TBR din. Pero pag may mga nagsasuggest minsan, lalo na yung mga tawag dito, yung parang hindi ko binabasa before na mga genre. Tinatry ko siya para malaman din kung ano yung binabasa ng mga followers ko. Yan. Babalik muna ba tayo ulit sa comment section? Actually, yun nga gusto ko sabihin kasi grabe. Parang walang tigil yung ano. Parang mas Ito na may intriga messages. pa kasi yung mga tanong sa comment section kaysa sa pinrepair namin questions. Grabe. Oh, ang bilis umakyat. Mahirap nang hanapin yung crane wife. O, sabi ni Emma. Totoo. Sometimes, sabi ni the engineer is reading. Dalawang profile yung Sometimes may mga libro na hindi talaga para sa'yo. Oh, Ay, May hook. hugot. Libro pa ba yung pinag-uusapan natin? So si Chandra is asking, ano po yung best book sale branch na Ayun. napuntahan mo niya? Siyempre, doon na ako sa lagi ko pinupuntahan yung sa SM Nard. Doon ako dumadaan pa uwi. Oh. So Pero kung every day, andun ka? Hindi naman, every Thursday siguro. Na para bang Oh, may naisip na schedule. lahat ni Neil. Nako Neil, nag-reveal na si Neil. May pupunta sa mga fans, pupunta sa Thursday. Sa Thursday yung kasi yun yung bago mag-Friday syempre. Kasi pag Friday umuwi ako. So yung Thursday talaga yung punta ko sa book sale kasi baka may bago. sino may bago? Charot. Yung book sale syempre. Grabe na kayo. Parang iba na yung gusto niyo pag-usapan. Meron, Nabuking may ka. nabasa nga ako, hindi ko na mahanap. Ayun, sabi ni Si Emma. Danica. Oo. Ayan, sige. Ay, ako? Ito na, baka mawala na naman yung question. From Danica, from Best Book of 2026 so far. Uy. Maharlika, Maharlika Volume 3. Volume 3. Amazing. Yes naman, napupo muna ako sa Volume 3. Same. Check out na. Siya, Budol pa. Lexi, andun ka ba? Biglang
Ano pa? Gulong-gulo yung attention ko towards the interview at towards the chat. Same, Jen. Kaya nga, Lalo na kami. parang ano nyo to eh. Fastest fingers talaga yung sa group chat bigla. Sa comment section. Ang bilis nga umangat Ba't doon. tayo sa hindi nagbabalilit? Ayun. Boss Neil, eto, from Bea. Single ka po ba? Ayun! Ayan na. Type information. Personal questions na to. Alam na nila yung tinatanong ko. Oo. Ay, alam niyo Naman na pala. pala eh. Comment na lang sa comment section. Kung gusto niyo malaman yung sagot, abangan niyo siya sa book sale sa SM North. Wag niyo- Oy. Next week, Thursday, ganun. Abangan na hindi yung abangan na Thursdays. may gagawing masama. Anong araw ba yung restock sa SM North na book sale? Dati narinig ko Thursday, Saturday. Same lang. Wow. Parang Saturday. Ewan ko Amazing. lang kung nabago, pero ganun yung rinig ko before, kaya may time na ayun nga. Every Thursday, umupunta talaga. Mm-mm. Sa Pampanga din Thursday. Kaya kung luluwas ako dati, dapat Friday. Pero ganun pa din, wala pa din ako naaabutan masyado. Hindi din kasi dati din dito hindi masyadong ganun yung kabilis yung restock ng mga books. Kaya ingit na ingit ako sa mga post ni Neil. Ba't may ganito? May Percy Jackson bigla. May Rick Riordan presents na mga books. Ang dami Amazing. doon. Ay, Diba? Fritz, fun fact. Yes. Isa Ano yun? sa mga Rick Riordan presents mo, si Neil bumili. Oh, yung ano ba? Biglang, kami lang yung, wala ng audience. O, di ba? Talaga. Yung God of Fury ba yun? Ay, ano ba yun? So, anyway. Nakalimutan ko na which one. Yeah, di ba? Ang ganda. May Rick Riordan. Pero yung tanong ni Bea kanina, ilang ulit niya na yun tinanong. Tapos hindi lang nababasa kasi ang bilis umangat. Pero mas magandang tanong, meron na bang nagpapalabas ng dimple mo? Kala ko kung Kasi ano. may dimple si Neil. Uy, hindi. Pinaten si Neil doon sa tanong mo na. Jard, mga kailangan namin slow mo na magwalis. tanong. Marami naman maraming bagay. Oh, di ba? Unang-una libro syempre. Saka yung mga friends, book friends. Pati ako kinabahan sa tanong ko eh. Kaya, Pati tuloy ka na. kala ko kung anong... Again, guys, if you have more questions for Neil, just comment doon sa comment section ng live natin and yun. So, ano lang, grabe mahina yung kalaban. Kaya, hindi ko na babasahin to. Ano ba yan? Yes, the best. Sabi ni April, yes, the best ang book sale, SM North. New stocks din every Thursday sa SM San Lazaro. Saan ba si book sale? Hindi ba siya nanood ngayon? Malay natin. Free promotion daw. Natuwa nga ako kasi, Nakakakaba daw yung mga tanong. Mas nakakakaba yung sagot. Pag sinagot. yung, napansin nyo yung tawag nito, yung cover page ng ni Neil, sa nakita sa book sale na nag-comment si book sale mismo na we're a meme, look mom, we made it. Oh. Fun fact. Ayun. Nakatuwa kasi parang napaka-supportive. Tama. Ayun. Alam ko, ang karamihan sa mga nagko-comment dito galing pa ng PBF. Tapos, sa pagkakaalam ko lang din, galing ito si admin sa PBF. So, itong tanong ko, wow, kung makasegue, aling bookish events ba ang do you look forward to attending? O, di ba? Naging konyo bigla. Or what events do you think itong book community natin deserve to have? Alam mo, nag-inisip ko yung sagot dyan kanina. Kasi parang, ayun nga, sa ngayon kasi umaattend naman ako ng mga events, mga book launch, ganito, mga festival, MIBF, TBF. Siyempre, yan yung mga gusto kong, yung mga nililook forward ko. Kasi, dahil may mga bagong releases, din nakikita ko yung mga tao, mga people, readers, or kahit hindi naman readers, na parang excited sa mga gusto nilang bilhin at basahin ng libro. So, yun yung mga nililook forward ko. Then yung
mga events naman na feeling ko dapat na meron or deserve natin. Okay na ako sa mga book launch eh. Okay yung mga ganun eh. Masayang makinig sa mga sa mga authors regarding sa mga sinulat nilang libro. Then, ayun, iniisip ko talaga kung ano ba isasagot ko dito. Siguro yung mga book discussion, sa mga book clubs, mga silent body reading, okay din, kaso hindi pa ako uma-attend ng ganito. Kasi medyo ewan ko, naiiyak ako sa mga ganyan, lalo na kung hindi ko masyadong kilala pa yung mga doon. Ayan. So far, okay yung mga ganitong events, yung feeling, mga nililook forward ko. Ba't parang may gusto kang itanong, Ate Wed? Kaya nga ayoko sumunod sa yapak mo. Kaya ina-analyze ko muna sa isip ko. Nasa was ka Ito related, oo. Ito related sa sa PBF. Si Mark Jason, Kuya Neil, ano mga autobuy mo sa PBF? Okay. Autobuy. Ayun. So far di ko pa siya nililista. Pero syempre yung isa pero meron ng isa yung kay Sir Nal, kay Sir Bibo, yung bago niyang libro. Yan, autobuy talaga yan. Kahit ano mangyari. Then hindi ko pa kasi nakita yung ibang title. Then kasi gumagawa ka talaga ng list, di ba? Like yung sa MIBF, nakita ko yung list mo. Para talaga may reference. Tanong nga ni Kat, ilan po bibilhin nyo sa PBF at bakit po 30 books? Hindi naman 30, mga 29 lang siguro. Hindi, ang plano ko ay... realize niya na yung isang book meron na pala siyang copy, kaya 29 na lang. Oo, tama. Ang plano ko nga, sabi ko nga... Bibili yan si Neil for giveaways. Ay, oo. Yan. Siyempre, di ko kalimutan yung mga followers ng page. Ay, ito pa, may question pa. From The Engineer is Reading, sino kaya to? Since fan ka ng Weekly tsaka Vini, ano ang go-to songs mo when reading? Ayun. Okay. Siguro yung favorite kong song ng Weekly, Sigsag. Ayan. Gusto ko sana sabihin na Stan Weekly, kaso sa ngayon disband sila eh. So, pero stream nyo pa rin kasi magaganda na may songs ng Weekly. Then sa part ng Vini, gusto kong pinapakinggan habang nagbabasa ay ang huling Chacha ba yun? Tama ba? Oo, huling Chacha. Ng Bini. Tsaka yung yung bago nila, yung Sweet Tooth. Cozy lang siya. Chill. Ito, may follow-up sa follow-up question. May sample ba? Ay. Nabahan bigla si Neil. Sample lang Baka biglang tumayo si Neil. Magulat ka. May intermission number pala dito ngayon. Sabi nga ni Mamo, sample. Next time na lang. Ayun. Willing naman pala. Magpa-practice muna daw. Si Eman may tanong, ano po yung book yung paulit-ulit mong binabasa or lagi mong binabasa? Hindi ako masyadong nagre-read dahil una marami pang naghihintay sa akin na libro na dapat mabasa. Pero yung kung ko yung mga nare-read ko ng libro, una diyan silang parang 3 or 4 na beses ko na yata nabasa yung book 1. Pag may malabas kasi yung bago, parang gusto kong i-read kahit yung book 1 lang muna. Yung Unwind, parang nakadalawang re-read na rin ako. That's yung Under the Never Sky. Yung Under the Never Sky, parang nare-read ko na rin siya. Kasi na-miss ko lang yung mga characters doon, kaya ako nare-read. Ayun, top of my head, yun yung mga naaalala kong nire-read ko ng Bakit mo sila nire-read? Kasi nire-read. Ano ba, nako-comfort ka ba? Or hinahanap-hanap mo lang mga twist sa story, ganon? Yung sa Janus, gusto ko lang maalala yung mga nangyari. Lalo yung mga twist. Maraming twist sa Janus. Lalo pag may lumabas yung bagong libro. Then yung sa Unwind, na-miss ko lang din yung Unwind kasi favorite ko talaga yun eh. So, may time na sabi ko, parang gusto mo ulit basahin ko kasi ang tagal ko nang
huling binasa yon. Then yun nga, yung sa Under the Never Sky na libro, na-miss ko yung mga characters. Favorite ko yung mga characters. Ayun lang. Ayun, kaya pala. Yeah, thanks, Nia. So, ano, Sige, ano go. muna tayo? May assignment kanina. Bakit ano yan? si Stephanie is POA. Si POA to, di ba? Top 3 books that you recommend buying this PBF, please. Uy. And then si Chandra din, book recos daw for, hinihintay nila yung ano mo, listahan mo talaga. So, paki-prepare. Sige. Bala ko naman mag-post regarding sa mga ano. Pressure. Sila Kat, book chika, see you daw sa PBF chart. Oo Books from us. Muna tayo? Ala, huwag nyo kaming Punta daw lokohin. kayo. Huwag nyo kaming biruin, pikon pa naman kami. Baka bigla kami lumitaw. Ganyan lang. Lumipad na Last kami, year, wala Kim. naman. Hindi naman nakaplano kami noon. Last year, bigla na lang kami lumitaw doon. O, diba? Bigla lang. From Paige, may tanong si Paige. Anong reading routine mo? May scheduled time ka ba to read every day? Schedule time. Actually, nagbabasa ako pagdating sa office. Siguro kahit mga 30 minutes. Pag feeling ko, parang gusto kong magbasa. Pero yun yung inaano ko talaga, yung gusto kong i-achieve na every papasok ako sa office. Magbabasa muna ako bago mag-work. Then, sa tanghali sana, gusto ko din magbasa. Kaso inaantok ako. Pero kung... Then, sige. Kala ko tapos then na. yung sa pag-uwi, ayun, pag okay naman yung work, then pag-uwi, nagbabasa ako bago matulog. Kasi yun talaga yun, hindi ko naman makapagbasa pag nagtatrabaho. Lalo pag nasa office. Kaya yun yung ina-achieve ko everyday. Pero may time na hindi na-achieve kasi pagod-pagod talaga sa trabaho. Pagod po yan. Pero yung nagbabiyahe ka ba papuntang office? Ganon. Nagko-commute pero yung long commute is yung pag luluwas ako ng Monday. So, pag Monday luluwas, hindi na ako muna nagbabasa kasi antok-antok din ako niyan. Sinusulit mo pa yung tulog mo, no? Oo, tama. Tapos pag yung pauwi naman Friday, pag Friday yung pauwi naman sa bahay, dyan nagbabasa ako. Pero may time din na hindi din Pagod. kasi tulog-tulog muna. Okay. Ito yung another question. Simula nung, ano ba tamang term? Simula nung na-expose or napasali ka sa mga book communities, especially sa mga Filipino book communities sa Akdang Pinoy, ganyan. May nabago ba sa the way you read and sa the way you review books? Okay. Interesting yung question. Siguro, yun nga, dati puro foreign binabasa ko. Sa ngayon, parang more on local na talaga yung binabasa ko. Siguro mga 90% local, then 10% yung foreign. Pero kung may bagong release, actually kahit bagong release pala ng favorite authors ko na foreign, minsan di ko pa rin nababasa kahit gusto kong basahin. Then sa pag-review ng books, siguro may care yung gusto kong sabihin na term, may care na syempre dati naman kasi hindi rin naman ako ganun ka unless talagang pangit na pangit ako dun sa libro. Pero mabait naman ako sa pagre-review ng libro noon pa. Unless nga pangit na pangit ako. Pero sa ngayon parang mas may care sa pagre-review. Kasi ayun nga, local books. Though syempre sinasabi ko pa rin yung mga hindi ko nagustuhan siguro or kung ano yung parang hindi okay sa akin. Parang yun. Kumbaga, parang inaano mo na yung review mo ngayon na sa mas mapamaraan na mas magi-improve yung author. Kumbaga, hindi katulad before na, pangit tong book na to. Yun lang. Ay, hindi naman exactly. Kasi actually, pag nagre-review ako, more on parang very general lang. Kasi ayaw ko nagpapanggit ng spoiler din talaga.
Then sinasabi ko lang na, ayun nga, parang minsan nga, sinasabi ko lang parang nagustuhan ko yung plot, nagustuhan ko yung pacing, nagustuhan ko yung character. Yeah. Then sabihin ko lang na, eto, may ganitong ano na parang formulaic, parang ganon, na lagi ko nababasa. Sana may ibang atake na ginawa, parang ganyan. Pero sa ano yun nga, hindi ako nag-i-spoil, iniwasan ko yan kasi ayoko din ng spoiler. Saka ay, feeling ko hindi ako magaling mag-review din talaga, kaya pag may umaano sa akin minsan na nagpapa-review, parang sabi ko, hindi ko sure kung marireview ko siya ng mabuti kasi ganun. Pero may time, pag binabasa ko yung mga dati kong review, parang okay naman pala. Yung isa na na-admire ko talaga sa page ni Neil is yung magpapag-giveaway siya and then in exchange, yung winner will share a review dun sa book. So, ini-ensure din talaga na binasa talaga yung napanalunan na book. So, amazing. As a top fan, I'm so proud. Top fan sa Pero Sino mga top fan dyan? Pero yung ganung giveaway, kinopya ko lang yun kay dun sa Facebook page na yan, this book, yung page niya. Kasi siya yung nakita ko na na parang nagpapag-giveaway siya na baka may gusto kayong libro, tapos i-comment, then i-raffle niya. Kapalit is review. So, yun talaga yung origin nun. Nice. Hindi siya sa akin talaga pero sa side ko more on benchmark. More on local naman yung pinapa-giveaway. Kaya sana, yun nga, i-reviewin yung nanalo. Yeah. So, at the same time, promoting Akdang Pinoy Tama. books. Saka at least ini-ensure na maganda yung yung kailangan nilang basahin yung napanalunan nila, di ba? At least, parang in a way, na hihikayat pa sila or napupwersa na, ay, napanalunan ko to. Kailangan ko reviewin, hindi ko pwedeng i-display lang to at isama sa TBR file. Diba? Yeah. Actually, pag may mga hindi naman, kasi 2 to 3 weeks yung ko dyan yung leeway ko para ipasa nila yung libro. Pero pag nanghihingi ng extension, syempre pumapayag ako kasi baka kasi marami nga talagang ginagawa, estudyante or sa trabaho. Basta ang akin, pag tinanong ko kayo, sana mag-reply. Kasi pag di nagre-reply, parang ginose ako. Ayun, na ako doon na last reminder ko na to. Pag di ka nag-reply, iba-block na talaga kita. Last reminder ko Scammer na ka. Huwag kang mang-scam. O hindi lang dami nagsasabi sa comment section na kasi sabi mo kanina hindi ka magaling mag-review. Pero sabi nila, galing-galing mo daw mag-review. So, di ba? Tinagalog mo nga daw si Maharlika. Tama ba yun? Sabi Don't patronize me. Tapos sabi ni Sai, karamihan sa mga OG Akdang Pinoy ko recommended mo, Neil. O, di ba? Wow, thank you. Thank you. Very influencer. Ang atake. Si sabi ni, The Paper Reel, si Paula, love your review since 2014, Neil. Yeah, kasi kami talaga yung sa Goodreads. Doon ko nakilala si Paula noong 2014. So ito yung tanong ni Jen. Yeah. Ano ba si 2014 Neil? Tayo? Trend, di ba may trend na 2016, 2026? Ito 2014. Ano ba si 2014 Neil? Una pa yan. Kami naman. Pero yung 2014 Neil, more on, parang mabilis pa ako magbasa nun eh. Then, puro YA talaga yung binabasa ko yung adult. Kahit hindi na ako yung adult ng time na yun. I mean, wala na ako sa teen. Wala na ako sa teen na, na bracket. Yun, ano pa ba? Pagbardagulan minsan sa Twitter. Pero, naman na, nagbago naman na ako. Nag-improve na ako sa ganyang bardagul sa buhay. Ay, Neil, curious lang kami. Mga ilang percent yung mga nag-go sa'yo sa review sa page mo? Mga ilang percent? Marami na rin kasi talaga akong napag-giveaway dun sa parang nasa lagpas 100 na yung
sa pinapa-review kong libro, siguro, mga around 9, hindi, mga 10 siguro, yung mga 10%. na-block ko na. Dahil hindi nakapagpasa ng review. Sorry. Sorry, para sa mga na-block ni Neil. deserve. Ang tagal nga talaga. Yung parang minsan yung sabi ko, Oo. hanggang matapos itong 2025, aantayin ko yung review ko. Pero pag wala ka talagang i-block na kita. Ayun. Nasa ano naman din kasi, 'di ba, sa Mm. sa guidelines ng giveaways ni Neil. Tama. Lalo naman doon. Kasi kung hindi mo naman pala kaya, bakit nag-comment ka? Oo. Bakit nag-comment ka? Bakit Ito from Envil. Bakit Sabi ni Envil. Nagbibigay Oo. lang ng link na matagal. Pagtalaan pag request yung reader. Kasi, yun nga, very, naman, valid naman yung mga reason kung Yes. bakit hindi pa nila mapasa. So from Anvil Publishing, we appreciate Neil's honest reviews and book recommendations and giveaways. Thank you, Neil, for everything you do for local books. Yay! Grabe. Thank you, Anvil. Anvil na yan, ah. Kilig Ito, match. another question. Prefer mo ba na may trigger warnings ang books or wala? Ooh. Grabe yung tanong na to. Para alam kung saan galing yung tanong na to. Hindi, prefer naman kasi though sa part ko, parang okay lang din kung wala. Pero para sa mas matimbang na sana meron nga. Kahit hindi na para sa akin, para sa ibang readers. Yun lang yung sagot ko, ha. Baka mabash ako. May remarks pa sa From Bea, I've been following Neil for such a long time, since from Goodreads to Veronica Rossi, PH admin, and now book sale master. Proud of you, Neil. Number 1 Goodreads best reviewer. Oh. Correct. Number 1 talaga. Hindi ako number 1, promise. Thank you, Bea. Sabi ni Danica, nakakatakot si 2014 Neil. Char. Oh. Bakit nakakatakot? Hindi ko Ikaw na ba daw ang next na tagapagmana ng book sale? Books. Nasama ka na ba sa hoping ako. Hindi, joke. sa shareholders. Hoping ako, why not? I think may tanong kanina. I think si Chandra Oh. yung nagtanong. Which book daw sa collection mo ang hindi mo ma-let go? Oh, yes. Ay, sana all hindi Oh, ma-let do you go, ever pero- sell your books? Yung ibang books mo, Neil? Kasi usually, pinapag-giveaway mo sila, di ba? Yung iba. Oo. Binibenta mo din ba yung iba? Noon, binibenta ko. Tapos, nung nitong mga, tinatry kong ibenta, parang walang gustong bumili. Parang walang gustong bumili. Sabi ko, sige, wag na natin ibenta, i-give away ko na lang para talagang ma-let go ko na siya. Ayun. Pero may times talaga na gusto kong ibenta kasi para dagdag pambili din ulit ng libro. Pero parang nasanay na sila sa na nagbebenta ba talaga to? Parang once in a blue moon lang kasi ako magbenta. So parang hindi ko panipaniwala pag nagbebenta ako. So yun nga, napupunta na lang siya sa giveaway, which is okay lang din naman sa akin. Ay, Yes. isa pang tanong. Yung hindi ko Yung tanong ni Chandra. Si Chandra yung nagtanong. Oo. Mm. may mga libro kasi ako na na parang gusto ko lang i-let go pero hindi ko rin ma-let go talaga. Lalo na yung mga nagustuhan ko na nung binasa ko siya. So kahit na siya tawag dito. Nung mga around 2013, 2014 pa na libro. Hindi ko siya mapakawalan kasi nagustuhan ko eh. Though if ever man na naipakawalan ko siya, tulad ng Divergent, yung una kong kopya, pinamigay ko yun. Pero bumili din ng bago. Kasi may special place yung Divergent sa puso ko eh. Kaya hindi ko siya mapag-give away na walang balikan. I mean, yung hindi na ako bibili ng bago.
Tapos yung mga libro ni syempre ng paborito kong authors, di ko talaga yung Yes. ila-let go kasi they are my favorite for a reason. Oh. Kasi di ba sabi nga nila, may mga books tayo na kahit gaano pa yan katand, gaano pa yan kaluma, pag talaga alam mong nagmarka yan sa'yo sa puso at isip mo, hindi mo talaga yan i-let go. Di ba? Kahit hindi mo naman alam kung kailan mo i-read, basta tantanan nyo, walang pwedeng gumalaw niyan, sa akin yan. Tama. Hindi yung makukuha sa akin. Yes. Eto, tanong from Mark Jason. Hi Neil, what inspired your work of bringing the culture of reading closer? What inspired your work of bringing the culture of reading closer to people by giving books to the community for free as well as uplifting local literature? For Ang easy context, ikaw kasi inspiration ko for doing a similar thing, especially sa students ko at sa local book community Wow. here sa Tarlac. Nice Yun. naman yan, Mark Thank you, Jason. Mark. Grabe. Siguro, tawag dito. May time kasi na yung may nakikita kasi akong isa mga book groups na parang sila, ano ba yung tamang term? Yung parang gusto nila ng libro. Free books. Oo, parang ganyan. Sabi ko, di ko naman mabigyan din nung time na dati. So sabi ko na lang pag medyo nakakaluwag-luwag or may extra money, parang gusto talaga mag-give away ng libro para sa ibang tao, para may nababasa sila. Yun yung naging inspiration sa tingin ko. Then yung sa local naman, kasi yun nga, hindi rin ako masyadong nagbabasa ng local books before. Siguro ang isang naging inspiration dito yung PRPB, yung Pinoy Reads, Pinoy Books. Ayun. Naging member ako nitong mga 2014 din. Sa Goodreads din ko rin ito unang nakita. Then yung founder nila, si KD. Nakita ko yung niya, yung parang pag meron akong tiningnan na local book, parang may review siya, napasa na niya, tapos may review siya lagi. So sabi ko, parang gusto ko rin na magbasa pa nga ng mga local books kasi sino ba magbabasa sa atin? Tayo lang din naman. Yeah. Tama. Pag sa una, tayo So din true. So, parang yung ko siya na, sige, if ever na ko din talaga, i-advocate ko yung pagbabasa ng local books ng Pilipiniano na akdang Pinoy. Kasi, magaganda naman ang stories natin eh. Hindi lang naman sa mga western, yung sa international ang magaganda storya. Dito rin sa atin. So, yun. Sana nasagot ko. Yes. Amazing. Sa'yo Yung lang pinakaunang akdang Pinoy na nabasa mo, was it Jado Silang? Parang, may bagong din siguro. I mean, yung talagang libro kasi mahilig ako nag-aaral ako ng mga maikling kwento sa mga textbooks. Pero yung libro talaga siguro yung kay Babong, yung Stainless Longganisa. Yun. Oh. Pero pa nun wala, hindi pa rin masyadong accessible ng time na yung mga libro para sa akin. So, nanghihiram lang din ako kung pag meron mahihiraman. Pero yung naging na talaga, yung parang nag-spark na, ayan, parang gusto ko na lang magbasa ng puro local. Siguro ngayon Janus, silang. Then yung kay Eliza Victoria, Dwellers. Yun. Thanks, Neil. So before we proceed with our final question, Ito, natawa ko sa comment ni Sai. The engineer is reading. Oo. Kung ang divergent may special place sa puso mo, sino ang katabi nito? May ganun. Grabe naman. Classified information. Confidential. Ayan. Confidential. Sorry, guys. And then, sige. Kasi it's already 9. Grabe. Pero gusto pa nila magtanong. So, ito from Chandra. If someone told you that they want to start reading books, what is the best first step they should do? Wait, parang ang hirap ng tanong.
Ano ba? Siguro, ano ba? Pagdating kasi sa reading talagang sa akin na start small. Siguro kung meron kang parang interesting sa'yo na book na nakita mo sa bookstore or sa social media, may nakita ka na ano. Siguro, yun nga, try mong bilhin kung wala ka pang kopya din or basahin. Kasi doon nag-start talaga yung ano eh, yung ano mo eh, kung may interest ka doon sa nakita mong libro. Kahit sa cover lang or sa synopsis niya sa likod. Yun. Kasi ewan lang din pero parang doon lang din kasi ako nag-start eh. Parang pag may interesting sa akin na gusto kong basahin, syempre, I try to acquire it. Kaya then panigurado if nagustuhan mo yung interesting na libro na nakita mo, maghahanap ka pa ng ibang interesting na libro na feeling mo ay magugustuhan mo. Yan, gano'n lang. Basta start small kasi hindi naman kailangan na basahin mo agad yung mga Oo. or ano. Basta kung ano yung nasa interest mo or parang intriguing sa'yo. Ayun, gano'n. Yes. So related din ito sa sa question ni Chandra. What advice would you give? So ito yung final question. What advice would you give to someone who wants to start reading Akdang Pinoy? Ayan. Ooh. Actually, dito pa pala yun. Pero ito din yung sagot ko. Kasi nga, Same. marami ng libro sa ngayon na na Akdang Pinoy, marami ng bago, syempre, mando pa rin yung mga luma. Ang ko yan talaga is kung ano yung preference mo sa ano mo. Kunyari kung mahilig ka sa mga mythology, sa mga syempre, ang una mong hahanapin is yung libro na ganun. Yun yung mababasahin mo. Kung gusto mo yung mga nakakatakot or mga horror, hahanapin mo yung mga ganung libro din na feeling mo is magugustuhan mo. Pero ang talaga yan, start small eh. Marami na Filipino books na nagkalat. So, kung merong kang nakita book influencer na po-promote or parang inaano yung isang libro na local, tas feeling mo is magugustuhan mo, then itry mo. Kasi pag di mo tinry, wala eh. Kasi parang paano ka ma-start yung reading journey if ever na parang hindi mo itatry kung ano man yung naging interesting sa'yo. Though may question pa rin ng accessibility ng libro. Siguro, ayun, may way naman siguro para makakuha ka or makahanap ka ng libro na nakita mo sa na parang gusto mong basahin. Kasalanan talaga kaya wala tayo accessibility masyado sa libro eh. Ayun lang, ang hiling ko actually sana may public libraries. Though may mga nag-rise naman na sa ngayon, yung mga sana dumami. Totally agree with Neil. Saka yung isa pa doon, kung pwede naman ako magdagdag. Usually kasi yung para sa mga bago pa lang magbasa, usually kasi yung mga gusto natin, kung ano yung gusto natin sa movies, minsan yun din yung gusto nating mabasa. Tama. So doon kayo mag-start. Ano ba yung mga, kung nanonood kayo ng movie series, ano ba yung mga genre na gusto niyo doon? So most likely, magugustuhan niyo din yung mga stories noon. Or ng mga ganung genre. Kung ano talaga yung mga interest mo sa buhay. Siyempre, yun yung hanapin mo sa sa mga libro. Hanggang sa mag-explore ka ng bago. Nakakatuwa tong comment section. Hindi ako si Neil, pero kinikilig ako sa mga comments nila. Natutuwa ako parang Sobra, gabi guys. Babasahin ko yun later. Oo. Sige, sagutin mo na lang yung iba. Parang ako naiiyak gusto. Napaka-OE talaga pag nagkakaroon ng babae. Nagmamahal kay Neil.
So thank you so much sa inyo for joining us tonight and for supporting Neil sa kanyang first live interview. Yes! Kasalanan ni Richard. Woohoo! So, Pero ay, thankful thank pa you rin. so much, Neil. Uy, meron pa tayong fast talk. Oo, Ala, oh my God! yung QQ. O, Sige. diba, may surprise pala. Hindi to alam ni Neil. Oh, So, let's go. Let's run through the basta yung fast talk Tawagin natin si ano, Tito Chard. Tito Chard. Ako daw muna may assignment sa fast talk. Kasi yung Oo. fast talk natin, wala nang explanation. Yun na yun. Mm-mm. Diba? Yes. Okay. Game nga na ba? Game na? Okay, question number 1. Amoy ng bagong libro or amoy ng lumang libro? Amoy ng lumang libro. Okay. Standalone or series? Sa ngayon, stand alone. Okay. Umiyak ka na ba dahil sa fictional character? Oo. Yes. Bumili ka na ba ng bagong libro dahil lang sa maganda ang cover nito? Ay, oo. Okay. Annotated or malinis na pages? Sa akin, malinis na pages. Okay. Last question. Paboritong kanta ng weekly? Zigzag. Okay. Thank you so much. Thank you. Meron pa ba? Gusto niya pa. Parang Books or chocolates lang books or chocolates talaga. Ito yung tanong niya. Kanina pa si sign ito. lights on or lights off? Pag nagbabasa? Both. Pag naka-Kindle ako, lights off. Ah. Yes. Ate Wen, tumatapang sa mga tanong, ha? Kasi tumatapang si Neil. Kanina kasi sobrang nahihiya siya. Ngayon nagiging palaban na siya. Oo. Di ba? Nakaka-proud. Ang nawala na yung kaba ko. Para pwede mo tayo mag-extend hanggang Yay. ating gabi. Pag may gagawin ba ako sa office? Oh my God. So, ayun, may gagawin pa daw si Neil. So, thank you to everyone who joined us tonight sa ating live interview with Nakita sa book sale pero hindi binili. Admin, si Loki Person. Si Neil. Thank you, Neil, again for Thank you, gracing us with Neil. your presence tonight. Thank you. Thank you rin, Yay! Richard. And thank you for always inspiring us sa iyong mga mga Saka thank you. posts. Thank you sa viewers natin. Sobrang bongga. Oh, grabe! Sobrang Daming solid talaga. supporters. Sabi pa naman ni Neil kanina, baka marami daw siyang bashers. So Delusional. may gusto kayo, is there something you'd like to share, Neil, with regards to your giveaways or your upcoming events? Wow. Wow. Wala, ano lang, siguro maraming salamat sa panonood. Sa inyong tatlo, maraming salamat. Especially kay Richard. Kasi nga, siya ngayon dahilan ba't ako nandito. Kaya ako napa-oo. Then sa mga nanonood sa nagko-comment, salamat sa support na medyo nakakaya pa rin. Nakakaya pa rin talaga ako actually. Then sa yun, followers ng page ko, maraming salamat sa support. Hindi naman mag-ano yan kung magtatagal siguro kung wala yung support from other readers, other people sa page ko. So, yung giveaways ko naman ay nakapin lang sa page ko. Naka-ano na siya doon, naka-collate na kung ano yung mga ongoing giveaway. So, yun. Then, inaangat ko din naman siya paminsan-minsan pag malapit ng matapos. Ano ba? Wala naman kasi Amazing. excited lang siguro ako for mga next book events kasi ang dami na niya compare before na parang Oo. signing lang ng National Bookstore yung ina-attendan ko. Then ngayon parang every week meron ng event which is nakakatawa. Kasi Yes. napaka-active ng community sa ngayon. Nakaka-FOMO. Totoo. Thank you, Neil. And also thank you sa ano yun? Ito na lang is yan, magbasa pa tayo. Magbasa pa tayo. Yes. Oo. Sa mga those who are still starting or interested to start reading, ayun, it's not hard. It's just new. So yan yung natin. Wow. It's just new. It's not hard. Wow. May pakot.
So, ayun. Thank you, Book Chicas family, Akdang Pinoy family, the followers ni Neil sa page niya. Thank you for joining us tonight. Grabe, ang saya. Ang sarap mag-extend pa. Hindi pa Totoo. natatapos yung comment section. Kaya, so, Chard, do we have an announcement or when? For Books from Kami, Us? sa Books from Us, parang wala naman kaming bagong Google ngayon. Pero tuloy-tuloy pa naman kaming nagpo-post dun sa Never Facebook ending. group namin. Sa Facebook group na lang. Kasi hindi na kami Mm-mm. masyadong mano ngayon sa page. Kasi nga, medyo busy na din dahil meron ng jobs pareho. Kaya hindi na masyadong nakakabudol. Pero we're still accepting orders. And gusto ko din talaga mag-thank you kay Neil. Kasi nga sinasabi niya kanina, nahihiya siya. Pero habang mano naman. Kasi di ba para sa mga taong mahihiyain, napakatapang gawin na mag-live, di ba? Napakahirap Yes. gawin, di ba? Tapos kinaya ni Neil. Tapos nakaka-overwhelmed din in a good way yung mga nasa comment section. Na sabi ko nga, hindi ako si Neil, pero ako yung parang nakakataba ng puso yung mga yung mga comments pa niya. Pag feeling mo in doubt ka sa sarili mo, basahin mo yung comment section, screenshot mo para hindi ka mag-doubt. Grabe. Ipa-frame mo to, Neil. Ano nga hapon niya? Yun lang. May gallery ka na. Salamat. Yay. Thank So, you. Chard, for Book Chicas, Chard. So far, kakatapos lang ng Worship the Body na book tour. So abangan na lang sa social media ng Book Chicas at Book Chicas PH yung mga upcoming book tours natin. Meron pa ba, Fritz? Na Yay. other events? Sa Saturday will be our Book of the Month Ayun. discussion for the Spell Shop. So, ayun. See you guys sa ating Discord channel. I think yun lang naman. Oh. And again, thank you. Grabe, napaka-supportive ng Akdang Pinoy family. Super. Filipino Shop. Thank you, guys. Ang saya. So, abangan ulit next month kung sino yung guest namin. Sana ganito din kasaya. Thank you, everyone, for tonight. So, ano pa? Neil, thank you again. Thank you so much. Thank you, Neil. You're such an inspiration to us, Neil. Thank you din. Hindi sa pagpayag Grabe, sa interview. Yes. Hindi lang, Yes, Neil. as sweet. Super Si salamat. low-key person. So again, thank you. And good night to everyone. Good night, Good everyone. night, everyone. Ano tayo na Bridgerton mamaya? Ay, meron na. Oh,